Senyor, humanda ka na. Alalaman na ang tunay mong kulay. Naging favorite niya yung pulburon, di ba mga kababayan ko? Naghihirap ng mga Pilipinas. Ito, my God! Ako, I hate this. Oy, napakaganda ng 1987's Constitution. Gawa ni Korea. Yan ang gawa ng mga dilaw. Dilaw tayo, dilaw. Senyor, humanda ka na sa malaking pasabog ni Hitad mga kababayan dahil dito malalaman na ang tunay mong kulay. Pero bago ang lahat, maraming salamat po sa super chat, Ma'am Taga Banana Vlog. Ayan, ha. Thank you very much po sa inyo. Thank you for your super chat. Malalaman na ang tunay mong kulay ngayon dahil dito sa binanggit ni Maharlika mga kababayan. Palabas ang executive session. Eto mga kababayan. Unang pasabog ng lola niyong Hitad dito sa kanyang pinalabas kani-kanina lamang. Executive session na nga ba talaga ang tatapos sa karir ni Marcos Jr.? Eto. Sabi dito mga kababayan ko, pag-usapan natin. Ang executive session, parang issue sa pulburon video mamatay. Speaking of pulburon video, nga. Hindi mamamatay ang pulburon video mga palangga. Ang galing. Hindi daw mamamatay o majujutay ang pulburon video. Ayan, hindi mamamatay yan. Ito may bago. For sure nakita niyo na. May bago daw po mga kababayan na pasabog itong pulburon. Itong si Duterte, may bago na naman kahitaran. Ayan, nakita niyo ba yan? In-award na pulburon ay. Dilaw kasi ayan. In-award. Bakit mo nabubuta? Ayan, pulburon video. Yan. Pulburon video yan. Inabot ni Duterte kay Pulong Duterte. Ay, hindi, Pulong kay Duterte sa regalo. Ano ibig sabihin? Ito yung napag-usapan doon. Let me clarify. Ayoko naman na i-bypass mga kababayan. Palabas ang executive session, parang issue sa pulburon video. Ayoko lang na medyo i-elaborate to eh. Sa totoo lang, no? Kung si Pulong inabutan yung tatay niya ng pulburon na sinasabi nito ni Hitad, napakabalis yun ng fast forward ko eh. Kung inabutan man, ano bang meron kung iabot ni Pulong yung pulburon dito kay Digong? Kasi sa akin lang ako talaga nag-aalala talaga ako kay Digong. To be honest, mga kababayan ko, nag-aalala ako. Kasi biruin mo pinapakain ng mga tao na nakapaligid sa kanya ng pulburon, kung mabulunan yung matanda. Diba? Paano ko nabulunan yung matanda? Paano ko nabulunan, nahirinan yung matanda? Hindi ba kayo naaawa? Matanda na si Digong. No, matanda na si Mau Diggs. Huwag niyong hayaan mabulunan yon. Maliit na lalamunan nun. Baka hindi abutin ng 2025 election pag pinakain nyo ng maraming pulburon yan. Bigay kayo ng pulburon, suhol kayo na suhol ng pulburon dun. Hindi porke nagpicturan yon, meron talagang pulburon. Naku. Matay. Speaking of pulburon video, nga. Hindi mamamatay ang pulburon video mga palangga. Ang galing yun. Hindi mamamatay yan. Hindi talaga mawawala ang pulburon video kasi lagi mong ini-insist eh. Sige na, ganito na lang para wala nang gulo. May pulburon talaga. Sige, ilabas mo. Ito Ilabas mo na yung pulburon. Ngayon, isisisi mo kay Duterte, idadivert mo kay Duterte na si Duterte ang may hawak samantalang ikaw ang nagpaputok. Anang kamote, mag-move on na kayo sa pulburon. Okay, mag-move on na. Tapos na yung pulburon issue. Mag-move on na kayo. Okay? Diba? Walang katapusan na pulburon issue eh. Sa totoo lang, nakakasawa. Bago. For sure, nakita niyo na to. Itong si Duterte, may bago na naman kahitaran. Ayan, nakita niyo ba yan? In-award na pulburon ay. Dilaw kasi ayan. In-award. Bakit? Nagbigay lang ng pulburon. Ayan, pulburon video. Yan. Pulburon video yan. Inabot ni Duterte kay Pulong Duterte. Ay, hindi, Pulong kay Duterte sa regalo. Ano ibig sabihin? Ano daw ibig sabihin no? Natural, binigyan niya yung pagkain tatay niya. Diba? Ano ibig sabihin nung pagbibigay, nagpicturan? Malay mo, natuwa si Pulong, nabigyan yung tatay niya ng pulburon. Baka mapaaga eh. Diba? Magagalit sa akin mga DDS dito. Baka bugrahan nyo ako Malay nyo, binigyan ni Pulong Duterte. Baka naman nag-e-enjoy si Tatay Digong na kumain ng pulburon. Naging favorite niya yung pulburon. Diba mga kababayan ko? Kaya naging pulburonic na rin si Tatay.
Imagine niyo mga kababayan ko, ganun ang ginagawa ni Tatay Digong. Hindi pa ba kayo natutuwa nun? Kumakain ng pulburon si Tatay Digong. So ibig sabihin nito, paborito niya ang bongbongs pulburon. Di ba mga kapatid? Ibig sabihin lang to, paborito ni Pangulong Duterte ang bongbongs pulburon. O kasi ito lang yun. Mga kababayan ko, bongbongs pulburon. The DDS favorite mga kababayan. Diba? Nakaabot na sa US yan, nakaabot na sa iba't ibang bansa yan. Napadeliver na rin natin ang bongbongs pulburon, the DDS pulburonic favorite. Mga kapatid, tuloy natin. May mga ibig sabihin yung mga galawan na yan. Diba? Kasi Pangulong Duterte, baka soon ilabas na ang pulburon. Ayan na. Tatay Digong, umanda ka rin. Marcos Jr. Kayong dalawa pala ha. Kayong dalawa ha. Sinasabihan na kayo ni Hitad. Humanda na kayo. Baka anytime daw ilabas daw ni Tatay Digong ang pulburon. Nung nakaraan ang sabi mo, ikaw ang may hawak ng pulburon. Nag-deny ka pa sa channel mo. Kumidyante talaga to si Hitad kahit kailan, no? Anytime daw ilalabas na, PRRD, patahimikin mo na tong bata mo dati. Nako, Mau. Mahihirapan kanyang Mau Diggs. Diba? Imagine mo, ikaw na sinisisi ni Maharlika ang hawak mo daw ang pulburon video. Anytime, baka ilabas na daw ni Pangulong Duterte. May malinis yun ha. At least hindi sa akin nang galing mga kababayan ko. Hindi sa atin nang galing yung threaten na yan. Ha? Tignan nyo, ulitin natin. Duterte sa regalo, ano ibig sabihin? May mga ibig sabihin yung mga galawan na yan. Diba? Kasi Pangulong Duterte, baka soon ilabas na ang pulburon. Diba? Pinangalanan niya si Duterte, hawak ang pulburon. So sa makatuwid, hindi si Senator Amy yung nagsasabi. Ang sabi mo dito ngayon, si Mau Diggs ang may hawak ng pulburon. Gala, di ba? Lagot ka. Hitad. Sa makatuwid, hindi hawak ni PRRD ang hindi si Senator Amy nagpakalat. Si PRRD ang hawak ng pulburon. You know what? Di ba mga kababayan? Tuloy natin mga kapatid. Ang bagong issue. Kasi nga, naaalarma na si Kuting. At naaalarma na si Kuting. Kasi Lisa, natataranta na sila, di ba? Sinabi ko sa inyo, ay sa ating Kuting, nag-request na ng mga pang-bratata. Nako nag-request na ng natataranta na daw si Kuting. Nako, Marcos Jr., natataranta ka ba talaga? Kasi ang balita ko, mas excited si Pangulo sa 28, mga kababayan. Tuloy natin. Okay? Pang mga tangki de gera, okay? Si Lisa sa Malacanang. Uy, bagong issue to May tangki de gera na daw sa Malacanang. Paano kung talagang matagal na may mga tangke doon ng PSG? Paano kung talagang protektado ng PSG ang Malacanang? Doon lang sa PSG quarters, mga kababayan ko Sa PSG quarters doon nga lang mga kababayan ko may mga tangke talaga doon. Protektado ang Malacanang Palace. Ba't mo sasabihin na may tangke de gera? Hilig mo gumawa ng issue, no? Hindi lang nasa publikong mata, mga kababayan ko. Ang totoo niyan, kahit ang PSG, may tangke yan. Tuloy natin. Nag-aabang na. Kasi paranoia, akala may magpapabagsak sa kanila. May mga military distab daw, di ba? Yun yung mga ang isip nila. Kung meron man, it's not distab. Dahil sila mismo, si Marcos Jr. mismo at si Lisa mismo ang nag-destabilize ng gobyerno. Si Pangulong Bongbong ang sabi niya dito, si Pangulong Bongbong Marcos daw po ang nagde-destabilize ng gobyerno. May katotohanan ba itong sinasabi nito ni Hitad na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos mismo ang nagde-destabilize ng ating gobyerno? Baka nagkakamali ka ata ng matanong ko lang mga kababayan kung nasan bang planeta to? Kailan pa, alam mo common sense this is very common sense. Presidente ka ng Pilipinas, magde-destabilize ka sa sarili mo, pababagsakin mo yung sarili mo, walang gagawa nun. Diba? Sa bibig mismo nang galing ni Maharlika na nagde-destabilize si Presidente Bongbong Marcos.
Anak ka ng teteng. Ibig sabihin ba nito? Ano ka? Tinitignan mo yung sarili mo? Tapos ginagawa mo yung sarili, tinitignan mo yung sarili mo at sinasabihan mo, si BBM, dinidestabilize ang sarili. Ano yung gagawa ng kudita si Pangulong Bongbong Marcos on his own administration? Walang gagawa nun. Di ba? Alam mo, Maharlika, ilang araw ka ng pangit ang content mo, ha? Hindi kita mapagkakakitaan. Ang pangit ng content mo. Kasi pag dinibang kita, paulit-ulit na lang din eh. Hindi lang talaga ako nagsasawa na i-debunk ka. Kasi pag nanahimik ako dito, pag nanahimik kami, pag hindi ka namin dinibang, aabuso ka na naman eh. Diba? Dati hindi kami nagsasalita patungkol sa'yo kasi alam namin na ginagawa mo, kabaliwan lang naman. Pero putya, ang dami naniwala, ang daming baliw din sa'yo eh. Diba? Isa na dito sila Isa na dito, may bagong update pala ako dito kay kay General Satanas. Nadali na. Bukas, hatid ko sa inyo. Diba? Oh, ngayon, birthday pala ni Mike Cervera. Happy birthday, boss. Singit ko pa. Good day, Tita Emily Sipagan. Shout out. Ayan, mga kababayan, diba? Imagine ninyo, ang daming mga pasabog nito na paulit-ulit lang. Pero nadidebunk natin, mga kababayan ko. Kasi hindi ako pwedeng manahimik ngayon eh. Pag nanahimik ako, marami na naman maluloko to eh. Diba? Tuloy natin. Hindi ang military, hindi tayong bayan, sila ang nagde-destabilize. Oh, kita mo, sa bibig mo nang galing, sila ang nagde-destabilize, hindi daw ang military. Ano ba talaga paniniwalaan namin? Ulitin ko sabi mo dito, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagde-destabilize sa sarili niya. Tapos, sabihin mo ngayon, hindi military ang nagde-destabilize sa kanila. O, General Macañas, sa bibig na nang galing ni Maharlika, niloloko niya kayo. O, di ba? Someday, ilalaglag niya rin yon. Sabi mo, military nagdi-destabilize. Alam na ng pulburon video. Tapos ngayon, sasabihin mo si Pangulong Bongbong Marcos na nagdi-destab sa sarili niya. Paano matupapatunayan ngayon yun? Alam mo kahit grade 1 na bata, ididibang ka. Pagtatawanan ka. Kasi very basic yung mo eh. Alam mo, sa totoo lang, di na ako natcha-challenge sa'yo eh. Kaya ayoko na nga rin eh. Sa totoo lang, ginagawa na lang kitang katatawanan eh. Kasi very basic yung mga sinasabi mo. Ang problema lang sa atin, mas interesado yung mga Pilipino na ibang Pilipino na panoorin yung mga kahitadan nito. Diba? Ultimo yung ibang vlogger na damay sa kahitadan nito, mga kababayan ko, sinakyan yung pulburon kahit wala. Diba? Oh, tuloy natin mga kababayan ko. Diba? Yun yung mga katang-isip nila. Kung meron man, it's not destab. Dahil sila mismo, si Marcos Jr. mismo at si Lisa mismo ang nagde-destabilize ng gobyerno. Oh, narinig nyo Hindi ang military, hindi tayong bayan, sila ang nagde-destabilize. Oh, yari ka. Sinira mo buhay ni General Macañas. Ikaw ang nagwasak sa karir ni General Macañas. Di ba mga kababayan? Yari eh. Kamukha ko daw ba? Kamukha ko ba? Pag sinuot ko pa yung wig, tatawa kayo ng tatawa. Kasi dinidestabilize nila ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa mga smuggler number 1. Pakikipagsabwatan sa mga drogista, sa mga pulburonik na. O, yan. O, sabi niya dito to maliwanag. It's very loud and clear. Let's debunk. Diba? Yun yung mga katang-isip nila. Kung meron man, it's not destab. Dahil sila mismo, si Marcos Jr. mismo at si Lisa mismo ang nagde-destabilize ng gobyerno. Sinisi niya ang destabilization, ang gobyerno, ganyan, etc. Hindi ang military, hindi tayong bayan, sila ang nagde-destabilize. O, nalinis na natin General Macañas, eto yung taong nagpahamak sa'yo. Nilaglag ka Kantahan mo pa! Diba? Kantahan mo pa, General. Walang problema dyan. Sana kinantahan mo rin, di ba? Nang my way.
Ngayon, pwede kitang kantahan general, walang problema. Diba? And now, end of your career, you saw your fate as a loser vlogger. And now, wala nang career. Itong matandang vlogger, tago na. Kaya papayo ko sa inyo, ayusin mo yung karir mo. Hanggat may oras pa, tanda. Diba? Tuloy natin. My friend, wala nang balikan to. Antayin mo yung kaso mo kay Acorda. And more than this, wasak na rin ang YouTube career mo. At least naliwanag na ni Maharlika. Ngayon, mai-enlighten ka na, General Macañas. Hindi mo nakakantahan ngayon yan. Bandang huli, wawasakin mo na rin yan. Paltan mo na yung pangalan ng channel mo. Hindi na General Opinion, The General Problem. Di ba mga kababayan? Paltan mo na yung The General Opinion. Gawin mo na ngayon The General Problem. Wala nang kawala yung problema mo. Sa totoo lang. Ni General Macanas. Macanas po yung pagkakabigkas ko ha. Mahirap lang ano yun. Parang narinig nyo Macañas. Macanas. Ayan. Parang ang sarap kumante. And more than this. Maraming sabina. Hindi na ako magtataka. Yung pangalan channel mo, The General Problem. Tawagin mo yung isa, si Captain Problem. Hindi pala military men ang nagdi-disturb, kundi pala sila, si Pangulong Bongbong Marcos. Kita mo, nagwala tuloy itong pulpul na general. Nagwalwal sa social media, umiyak, naniwala kay Maharlika na ipag-collab sa'yo. Hindi, sinunog ka rin. Ay, nako. Hindi na general opinion dyan, The General Problem. Tuloy natin ha. Kasi dinidestabilize nila ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa mga smuggler number 1, pakikipagsabwatan sa mga drogista, sa mga pulburonik na. Oh, ayan. Diyan natapos yung isa. May gusto ko ipakita sa inyo mga kababayan. I want kong makita nyo to. For your eyes only. Ayan, mga kapatid. Oy, dahil lang ha. Ayan, for your eyes only. Ito pala yung gumagawa, no? Ito pala yung gumagawa ng destabilization sa ating bansa. Can you imagine, mga kababayan ko? Si Pangulong Bongbong Marcos gumagawa ng destabilization ayon kay Maharlika. Ano to, mga kababayan ko? At sinabi rin ni Maharlika na si Pangulong Bongbong Marcos din daw ang nagpapabagsak ng Pilipinas. At nakikipagsabuatan sa mga smuggler at kung ano-ano pa, mga kababayan. Yari ka talaga, Marcos Jr. Biruin mo, Marcos Jr. Ang dami mong ginawa. Sobrang ani na mga magsasaka itinambak na sa FTI. Grabe na to, Marcos Jr. Tingnan mo, nung nakaraan, wala tayong bigas, nauubusan tayo, nagtataas ng presyo. Ano tong nangyayari sa bansa natin ngayon? Sobra-sobra ang bigas. Masamang pangitain to, ayaw to ni Maharlika. Hindi uunlad ang Pilipinas, sobra na bigas, so di na tayo nawawalan. Ang gusto ni Maharlika, gusto ng mga anti-Marcos, mahihirap lang ang yumayama, mga mahihirap ang yumaman.
Gusto niya yung mga mayayaman maghihirap. Imagine ninyo, sobrang ani ng bigas na mga magsasaka itatambak na sa FTI. Sa food terminal, mga kababayan, sa wakas. Meron na tayo niyan, mga kababayan ko. O, sabi pa dito, mga kababayan ko, tingnan nyo. O, masarap pakinggan. Ang pangit pakinggan nito, mga kababayan. Tingnan mo, magpagawa ang Department of Agriculture ng 500 million chiller warehouse food terminal incorporated sa Taguig para magsilbing cold storage ng mga nagagamit na bilang imbakan ng mga ani ng mga magsasaka. Nako! Pangit to. Maghihirap yung mga mga mamamakyaw. Dahil may cold storage na tayo. Naku, maharli ka. Ito, dinidestabilization talaga ni Pangulong Bongbong Marcos yung Pilipinas. Oh. Dinidistab niya. Oh. Ito na i-content nila Joey, nila Kokoloko, nila Pebbles, nila naghihirap ng mga Pilipinas. Ito na. Ito, tingnan nyo. Meron na tayo. Nako, pangit talagang pangitain to. Nagpagawa ang Department of Agriculture ng 500 million chiller warehouse food terminal, mga kababayan ko, sa Taguig City. Magsilbing imbakan ng cold storage ng ating mga magsasaka na kanilang sobra-sobrang ani. Wala nga tayong nakaraan na bigas, mga kababayan ko. Tapos ngayon sobra-sobra na. Masama ito, Marcos Jr. Kasalanan mo na naman to. Oh? Magagalit sila. Tingnan nyo, mga kababayan ko, tugon din ng Department of Agriculture sa mga magsasaka na magkaroon ng sobra-sobrang ani sa kanilang produkto sa agrikultura. My God! Ako, I hate this! This is the worst day of our entire life in the Philippines. Bumalik na ang food terminal. Hindi na yayaman yung mga mamamakyaw na pabor sa 1987's Constitution. Wala na, finish na. Nako, napakaganda ng 1987's Constitution. Gawa ni Cory yan. Yan ang gawa ng mga dilaw. Dilaw tayo, dilaw. Anong nangyari sa bayan natin? Ito ba yung nagdi-destabilization? Ito na pala ngayon yun. O Marcos Jr., kasalanan mo na naman to. Dahil sa pagdi-destabilization nyo ni Lisa sa bansa natin, tignan mo, Pag-ibig pa, dodoblehin ng benepisyo taas ang butaw. Grabe na to. Sobra-sobra naman to. Grabe naman yung destabilization, no? Sobra-sobra kayo. Ang tindi nyo. Ang tindi ng Marcos family, di ba? Inaabuso niya ang sambayan ng Pilipino. Tingnan nyo, yung Pag-ibig pa, beneficiary, doble na ang kanilang benepisyong makukuha. Di ba? Sabi dito, mga kababayan ko, it's clear. Sabi pa dito, dobleng matatanggap ng benepisyo ng lahat ng miyembro ng Pag-ibig PAN. 100% na pagtaas ng kanilang contribution. Diba, mga kababayan ko, kasalanan na naman ni Marcos Jr. to. Wala talagang nagagawa si Marcos Jr., no? Mga kababayan ko, tingnan nyo ginagawa niya sa bansa natin. Diba? Biruin niyo mga magbebenepisyo, doble, mga kababayan ko, itataas. To, mga kababayan ko, kasalanan na naman din ni Marcos Jr. to. Magkukudita yung mga nito, sobra. Magkukudita talaga yung mga hindi inaalagaan ni Marcos Jr. Tingnan nyo ba naman, PBBM, inaprubahan na ang ayudang bigas medikal ng AFP, mga kababayan ko. Hindi kasi inaalagaan, sabi ni Maharlika, sabi ni General Macañas, wala daw suporta ang gobyerno sa mga AFP, uniform personnel natin. Ano sabi dito? Inaprubahan na ni BBM, Naku, sumisip-sip na naman si Marcos Jr. Grabe talaga, mga kababayan. Diyos ko. Wala na, mga kababayan ko. Sabi pa dito, mga kababayan, sasama na naman ang loob ni Macañas nito. Pagkakalooban ng gobyerno ng libreng bigas ang mga sundalo, Trinity Health Care naman para sa kanilang mga pamilya. Tingnan nyo sa yung pamilya, magkukudita yung mga yan.
We increase in 2024 budget for the DND, Department of National Defense, where are the dedicated ensuring the well-being for our uniform personnel, for their families, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, magagalit si Macanias niyan, mga kababayan. Hawak na nila yung video, magkukudita yan. Grabe ka talaga, Marcos Jr., no ginagawa mo sa Pilipinas. Diyos ko. Diba? O sabi pa dito, o ito pa mga kababayan ko, ito yung nagdi-destabilization sa bansa, dinidestabilization niya yung sarili niya. Mga kababayan ko, sports, food, tourism, palalakasin ni Pangulong ni BBM, mga kababayan ko ha. Sabi dito, mga kababayan ko ha, sabi pa dito, sabi dito, mga kababayan ko, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Private Sector Advisory Council o PSAC tourism sector na ginanap sa Malacanang nitong Huwebes, Enero 18, kung saan kanilang pinag-usapan ang mga rekomendasyon para sa mga makihikayat na maraming turista sa bansa. Mga kababayan ko, Diyos ko, pinapapangit mo ang Pilipinas, Marcos Jr. Walang nagawa si Marcos, no? Sinasabi ni Maharlika, walang nagawa si Marcos Jr. Yan ba yung pinagmamalaki yung Marcos Jr.? Mga kababayan, ganyan, di ba? Nilalait ng mga DDS yan eh. The DDS favorite content, mga kababayan ko, mga kapatid, is Marcos Jr. Ito pa, mga kababayan ko, sabi ni Marcos dito. O ito pa, mga kababayan ko, sabihin nyo na naman, epal na naman si Tambaloslos. Sabihin nyo na naman, epal na naman to. Alam ko naman, sasabihin nyo yan eh. Epal talaga si Tambaloslos. No? Ito yung nagawa ng epal. Ito yung nagawa ni Tambaloslos. Limitadong diskwento inatras benepisyo sa mga senior na naig ang pangangalampag ni Martin Romualdez. Mga kababayan ko, sabi dito, matapos ipag-utos ni Speaker Martin Romualdez ang pagsasagawa ng investigasyon, inatras na ni sikat na sa coffee chain Starbucks paglimita sa pagkuha ng 20% na diskwento sa mga senior citizen, mga PWD, mga kababayan ko. Imagine that, mga kababayan ko. Ngayon, sino ang pumoprotekta? Si Tambaloslos, mga kababayan. Hindi nakikita ng taong bayan yan. Ang gusto lang kasi nila, mga kababayan ko, pag nakita si Martin, epal. Ganyan kayo maniwala, mga kababayan. Hindi nyo nakikita. Ang alam nyo lang sa inyong mga tinatak nyo sa isip ninyo, mga kababayan ko, epal si Martin, yun ang tinatak nyo, pero hindi nyo nakita yung good side, di ba? Hindi porke sinabi, ito si Tambaloslos, itong si Martin Romualdez, hindi talaga gumagalaw yan sa Kongreso, walang alam yan. Pero ito pala ginagawa. Ang alam nyo lang, kontrabida kasi naniniwala kayo sa mga paawa niya noon, Inday. Actually, Inday Sara Duterte was also a victim. Biktima siya nung ni ate. Ito pa. Ay nako, paborito ni Maharlika Kutsain to, mga kababayan ko, Diyos ko po. 5 million na halaga ang puslit na gulay sinamsam ng BOC sa Maynila. Ay nako, si Marcos Jr., yari na naman si Lisa Smugs niyan. Hindi nagtatrabaho, hindi daw pinapalampas nitong mga nitong BOC. Ito, mga kababayan, ano to? Balita ngayon. 5 million na halaga ng mga puslit na gulay sinamsam ng BOC sa Maynila. Oh my God, mga kababayan ko. Imagine that, mga kapatid, pinaakusahang kurap, inaakusahang walang ginawang ahensya ng gobyerno. Mga kababayan, binibigyan ng ganito. Na-discover ng Bureau of Customs o ng BOC ang tinatayang aabot sa 5 million na halaga ng smuggled na gulay at prutas sa isinagawang mga inspeksyon sa mga bodega dito sa Maynila. Mga kababayan ko, ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkadiskubre ng crates ng mga agriculture products mula sa China, mga kababayan. Ngayon, paano na sabi ni Maharlika ngayon na ito daw
ang kasosyo daw nito ng mga Marcos, ang mga smuggler, samantalang nasasamsam mo. Kaya ang hirap ng ganito literal kayo na nagdedemdem. Huwag niyong damdamin. Talagang kurap ang mga Marcos, tingnan nyo. Yung mga binabanat nyo, bumabalik sa inyo. Literal na walang ginagawa ang mga Marcos, no? Pero kung papansin ninyo, nakikita nyo ba to? Shucks! Nako, mag-iinit na ulo ni Maharlika dito kasi kinakawawa daw ng gobyerno natin ng mga OFW. Oo, mag-iinit ang ulo ni Maharlika dito. Talagang walang ginagawa ang Marcos administration para tulungan ng ating mga OFW sa totoo lang. Tingnan nyo tong balita na to mga kababayan, no? Oh, tambayan ng mga OFW sa NAIA bukas na mga kababayan. Naku po, wala talagang ginagawa si Marcos Jr. Tingnan nyo, yung mga OFW tinatratong VIP, mga kababayan, di ba? Paano pa pag umuwi kayo mga kababayan ko? Di ba? O yan na, tinatrato kayo ng VIP, minamahal kayo, tingnan nyo, may sarili kayong lounge. May sarili kayong waiting area. Hindi kayo nakahanay sa public. Diba? Naka-VIP kayo. O sabi dito binuksan na ang 24/7 na bagong renovated Overseas Filipino Worker OFW Lounge. Mga kabayan ko sa 4th floor ng departure area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Maaaring i-accommodate ang mga palis ng mga OFW habang hinihintay ang kanilang flight. Mga kababayan ko, ang lounge ay binuksan noong January 12, 2024 na may komportabling sopa, libreng snacks, mga Pinoy Arroz Caldo, biscuits, cookies, coffee, soft drinks, bottled water, libreng internet connection at cellphone charging station assistance desk. Mga kababayan ko, dagdag pa dito at ito ay joint project ng OFW Overseas Filipino Workers at Department of Migrant Workers of DMW at Manila International Airport. Mga kababayan ko, ayon sa OWA, ang lahat ng departing OFW ay welcome sa kanilang lounge habang inaantay ang kanilang scheduled flights, kung saan karamihan sa mga OFW ay tumatagal ng 20 to 30 minutes sa kanilang lounge, mga kababayan. Naku, wala talagang ginawa si Marcos Jr. Talagang wala, because Marcos Jr. is a weak leader. Wiki, walang pagpapahalaga sa OFW. Tingnan nyo naman, no, binigyan ng VIP treatment. Yan ang walang pagpapahalaga. Diba? Sasabihin, mga kababayan ko, di kayo magpasalamat. Kasi inaprubahan din ng Congress yung budget for the DMW and the OWA, mga kababayan ko. Diba? Binigyan ng pagkakataon. Diba? Pal talaga si Martin. Walang nagagawa si Martin, no? Sana yung budget pala nito, bigay na lang natin kay Inday Sara. Yung 650 million na CF fund, mga kababayan ko, para di natin ulit alam kung saan pupunta. Yun ang maganda. Diba? Hindi natin ulit alam kung saan pupunta yung pondo. Pero dito sa may nilaanan ng pondo, ayan, kitang-kita na natin. Wala Diktador si Marcos. Wala talagang nagagawa si Marcos Jr. Hindi talaga siya presidente. Asawa niya nagpapatakbo sa kanya. Ang ganda pala nung nangyari. That's the example ng mga sinasabihan niyong weak leader. So I am a weak vlogger. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, pawalan nakasimangot. Mga DDS. Lalo kayong pumapangi. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe. At mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video.